selection ay ang proseso ng pagpili ng mga baboy na gagawing mga inahin at barako upang gawing pangpalit sa mga matatandang non-productive breeders. Ginagawa ito sa mga dumalaga at binatang baboy sa edad na 4 to 5 months old. Karaniwang binabase ang pagpili sa pisikal na kaanyuan at lahi ng baboy. Ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagpili ng mga gagawing breeders? Una, piliin ang malusog na baboy bilang breeders. Dapat makinis ang balat at makintab ang balahibo, maganang kumain, aktibo, hindi matamlay, walang sintomas ng sakit katulad ng pagtatae, pagmumuta, panghihina, at dapat hindi namimilay. Partners, tandaan na hindi dapat piliing breeder ang isang baboy kapag may nakitang kahit isa sa mga nabanggit na senyales ng karamdaman. Susunod na batayan sa pagpili ng baboy ay dapat may mahabang pangangatawan. Dahil indikasyon ito na mas maraming karne ang maibibigay o ang tinatawag na high carcass yield. Ang mga hinahindi na mahahaba ang katawan ay makakapag-produce ng maraming biik at malapad ang espasyo ng bawat dede. Ang barako naman na may mahabang katawan ay hindi nahihirapang sumampa sa inahin sa panahon ng pagpapabulog. Ang pangatlong batayan sa pagpili ng breeder ay dapat may matibay na gulugod at likod at hindi kuba upang maiwasan ang injury kapag ito ay binulugan o kinastahan ng barako. Ang kubang baboy kapag kinastahan ay posibleng mabalian ng gulugod na pwedeng ikapahamak nito. Piliin din ang mga baboy na may matitibay at normal na paa dahil ito ang magdidikta kung magtatagal ba ang inahin o barako sa produktibong buhay nito sa farm. Ang matitibay na mga paa ay pantay ang laki, hindi flat-footed, walang mga abnormalidad, at walang arthritis. Para mas malaman natin partners, narito ang mga halimbawa ng mga paa na dapat iwasan sa pagpili ng gagawing mga breeders. Una, iwasang piliin ang mga baboy na piki at sakang ang unahan ng mga paa. Hindi natin nire-rekomenda ang toe-out at toe-in dahil makakaapekto ito sa kanilang pagbuntis at maaari itong mamana sa mga magiging biik. Ganon din sa mga likurang paa ng mga baboy. Pangalawa, iwasan din ang pagpili ng breeder na nakatukod o di kaya ay flat ang mga paa. Maaari magdulot ito ng pagkapilay. At ang huli, iwasan din ang pagpili ng baboy na hindi pantay ang laki ng mga kuko dahil madali itong mapudpod na pwedeng magresulta sa foot rot. Suriin din ang mga dede ng dumalagang baboy sa pagpili ng breeders. Dapat may minimum na 6 na pares, walang blind pits o patay na dede, at karamihan nito ay nasa bandang dibdib mula sa pusod upang matiyak ang masaganang daloy ng gatas. Makikita natin dito ang halimbawa ng blind pits o patay na dede. Ayaw natin ng blind pits para sa ating mga breeders dahil hindi na ito nadadaluyan ng gatas na kailangan ng mga biik para sa kanilang nutrisyon. Huwag din kakalimutan na tingnan ang ari ng dumalagang baboy. Dapat normal ang laki nito at hindi masyadong malaki o maliit. Iwasan din ang mga baboy na galing sa may mga namamanang abnormalidad tulad ng stillbirth, bisaklat na paa, prolapse, at luslos. Kailangan ng tamang pag-aalaga at pangangasiwa sa mga dumalaga at inahing baboy. Ang mga kaalamang ito ay makatutulong upang matiyak na magiging produktibo ang mga inahing baboy at magtatagal sila sa piggery farm.
Ngayon mga partners, nalaman na natin ang mga importanteng criteria sa pagpili ng mga breeder pigs. Una, dapat mahaba ang pangangatawan. Sumunod, matibay ang gulugod at ang mga paa at hindi pike o sakang. At hindi flat-footed, pantay ang laki ng kuko, may minimum of 12 pairs ng dede na buhay, at hindi masyadong maliit na vulva. Kinakailangan pumasa ang dumalagang baboy sa mga criteria na ito upang magtagal itong mapakinabangan bilang breeder.